Nagdesisyon silang pumasok sa NGL upang siyasatin ang paglaganap ng Chimera Ants. Ngunit hindi nagtagal, sinalakay sila ng mga halimaw. Napagtanto nilang lubhang mapanganib ang sitwasyon, kaya sinubukan nilang tumakas upang ipagbigay alam ang kanilang natuklasan sa Hunter Association. Bago pa man sila makatakas, bigla silang sinalakay ng pangkat ni Zazan, nahuli niya si Pakal ng buhay, habang si Ponzo ay nagawang tumakas, ngunit pinatay rin kalaunan ng isa sa mga opisyal ni Zazan. Sa huling sandali bago siya mamatay, pinalipad ni Ponzo ang kanyang mga bubuyog upang magpadala ng mensahe sa pinakamalapit na Hunter. Ang nakatanggap nito ay si Kite, na agad na napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon ng Chimera Ant infestation. Matapos mabasa ang mensahe ni Ponzo, inutusan ni Kite sina Steak Dinner at Pakal na bumalik at ipaalam ang sitwasyon sa Hunter Association. Samantala, pinayagan niyang sumama pa rin sa kanya sina Gon at Killua upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa kanilang paglalakbay, narating nila ang isang nayon kung saan sinalubong sila ng Ramot. Gamit ang pagkakataong ito, inutusan ni Kite sina Gon at Killua na lumaban upang masukat ang kanilang kakayahan laban sa Chimera Ants. Kahit ginamit na nila ang Nen, nalamangan pa rin sila ni Ramot sa kabila ng maraming beses na pag-atake, na pagtagumpayan nilang talunin ito sa pamamagitan ng kanilang mga Nen abilities. Malubhang sugatan, nasagip si Ramot ni Colt na palihim na nanunood sa kanila mula sa dilim. Sa kanilang pagpapatuloy, narating nila ang isang pabrika at biglang sinalakay ng pangkat ni Yonjo. Nang maramdaman ang matinding kasamaan sa kanilang mga intensyon, inutusan ni Kite sina Gon at Killua na patayin ang mga ito. Pinatay ni Gon ang isang Chimera Ant na may anyong Scolopendre gamit ang Jajunken, scissors, habang si Kite ang tumapos dito. Si Killua naman ay nakalaban ng isang lamok na Chimera Ant at pinatay ito bago tuluyang winikasan ni Kite si Yonjo. Habang papalalim sa teritoryo ng kalaban, sinalubong sila ng pangkat ni Hagya na hinamon sila sa isang one-on-one na laban. Pumayag sina Gon, Killua, at Kite. Mabilis na tinalo ni Gon at Killua ang kanilang mga kalaban, na labis na ikinagalit ni Hagya. Sa huli, ginamit ni Kite ang kanyang Silent Waltz upang mabilis na lipulin ang natitirang mga kalaban. Samantala, sa pugad ng mga Chimera Ant, tuluyang gumaling si Ramot mula sa kanyang mga sugat at natutunan na niyang gumamit ng Nen. Samantala, ang matalinong Chimera Ant na si Peggy ay gustong interogahin si Pakal dahil sa kakayahan nitong gumamit ng Nen. Sa pagtatangkang makaligtas, nagtago si Pakal sa isang tumpok ng mga bungo, ngunit sa kasamaang palad, ang bagong panganak na Royal Guard na si Neferpito ay dumating at agad siyang natuntun. Sa walang awang interogasyon, kinuha ni Pito ang lahat ng impormasyon mula kay Pakal tungkol sa iba't ibang uri ng Nen. Gamit ang kalamang ito, bumuo siya ng kakayahang matukoy at ikategorya ang mga Nen users. Matapos makuha ang kanyang kailangan, walang awang pinatay ni Pito si Pakal, ginawang isang human meatball at iniwan bilang pagkain para sa Reyna. Dahil sa lumalalang gutom ng Reyna, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manghuli ng 250 katao araw-araw bilang paghahanda sa pagsilang ng hari. Makalipas ang ilang sandali, iniwan ni Pito ang pugad at sinalakay sina Kite, Gon, at Killua. Sa matinding labanan, mabilis na pinutol ni Pito ang braso ni Kite. Sa galit, nagtangkang lumaban si Gon, ngunit natanto ni Killua na wala silang laban kay Pito. Dahil dito, nawala ng malay si Gon matapos siyang patulugin ni Killua, na agad na tumakas kasama siya. Bago sila tuluyang makatakas, iniutos ni Kite kay Killua na dalhin si Gon at tumakbo. Nakabalik na sila Killua, dala si Gon sa hangganan ng NGL at ipinaalam ang sinapit ni Kite. Sa oras ding iyon, dumating ang tatlong pro-hunters, sina Isaac, Netero, Moral, at Nove, na nagdesisyong sila mismo ang haharap sa banta ng Chimera Ants. Agad na inutusan ni Netero si Killua na umalis dahil itinuring niya itong masyadong mahina para lumaban. Lubos na nalugmok si Killua sa kanyang pagkabigo na mailigtas si Kite at nagsimulang magduda sa sarili. Ngunit nang magising si Gon, nanindigan siya sa kanyang paniniwala, buhay pa rin si Kite at gagawin niya ang lahat para mailigtas ito. Upang patunayan ang kanilang sarili, binigyan ni Netero si Killua ng 2 wire shoe pieces at isang hamon. Kailangan nilang makuha ang natitirang 2 mula sa mga alagad ni Moral, sina Knuckle at Shoot, bilang paghahanda. Inalok ni Pom Siberia, ang alagad ni Nove, na sanayin sila sa loob ng 1 buwan, ngunit may isang kondisyon, kailangan muna nilang talunin sina Knuckle at Shoot upang makuha ang karapatang sumali sa labanan sa NGL. Habang nagsasanay, bumalik si Bisky upang tulungan silang pahusayin ang kanilang Nen. Pinagpraktis niya sila ng Ren sa loob ng 3 oras ng walang tigil upang mapalakas ang kanilang tibay. Matapos ito, itinakdang makipaglaban si Gon kay Knuckle, isang laban na magpapasya kung handa na nga ba siya. Duda si Pom sa kanilang tsansa, ngunit nangako si Gon sa kanya na mananalo siya. Nang magsimula ang laban, agad ipinakita ni Knuckle ang kanyang superior na kasanayan sa pakikipaglaban, dahilan upang maungusan si Gon. Samantala, sa bahay ni Pom, habang nagpapahinga si Gon, sumailalim si Killua sa matinding pagsasanay kasama si Bisky.
Sa gitna ng pagsasanay, tinuligsa siya ni Bisky, sinabi niyang palagi niyang pinipiling tumakas sa laban, binalaan siya ni Bisky na kung hindi niya malalagpasan ang ugaling ito, maaaring mamatay si Gon balang araw dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Dagdag pa rito, sinabi niyang kung matatalo siya ni Shoot, wala na siyang karapatang manatili sa tabi ni Gon. Magsisimula na ang huling laban, si Killua laban kay Shoot at si Gon laban kay Knuckle. Mabilis na umatake si Knuckle, ngunit nagawang depensahan ni Gon ang sarili. Gayunpaman, napansin niya ang isang kakaibang nilalang na tinatawag na Potclean, na nakakapit sa kanyang braso. Mayroon itong countdown at isang numero na unti-unting lumalaki. Ipinaliwanag ni Knuckle na ito ay isang kakayahan na nagpapataw ng interes, 10% ng aura ni Gon kada 10 segundo. Dagdag pa rito, ipinaliwanag niya ang konsepto ng AOP, Actual Aura Power at ang Maximum Aura Power. Dahil sa estilo ng pakikipaglaban ni Gon, mabilis niyang nauubos ang kanyang aura. Sa loob lamang ng 4.5 minuto, tuluyan siyang mauubusan ng aura, papasok sa tinatawag na bankrupt state, kung saan hindi siya makakagamit ng Nen sa loob ng 30 araw. Samantala, nakikipaglaban si Killua kay Shoot na gumagamit ng floating hands upang umatake mula sa iba't ibang anggulo. Ginamit ni Killua ang kanyang mga yoyo upang salagin ang mga ito, ngunit nagawang makalapit ni Shoot at tumama ng isang suntok. Sa puntong ito, nagsimula ng magduda si Killua sa kanyang sarili. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid na si Illumi na dapat siyang laging tumakas kapag mas malakas ang kalaban niya. Napansin niyang inuulit ni Shoot ang pag-atake sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, ang kanyang blind spot. Dahil dito, lalo siyang nawala ng tiwala sa sarili at hindi makalaban ng buo. Sinamantala ito ni Shoot at tuluyang dinaig si Killua. Sa huli, nanalo sina Knuckle at Shoot. Matapos ang laban, tiniyak ni Knuckle kay Gon na tutulungan nilang iligtas si Kite. Samantala, lubos na nadurog ang loob ni Gon sa kanyang kahinaan, habang si Killua naman ay labis na naapektuhan sa kanyang pagkatalo. Ipinangako ni Killua na poprotektahan si Gon sa loob ng 30 araw na hindi niya magagamit ang Nen, ngunit sa sarili niya, nagdesisyon siya, pagkatapos ng 30 araw, iiwan na niya si Gon. Samantala, sa NGL ay magsisimula na ang unang opens iba ng grupo ni Netero laban sa mga Chimera Ant. Ginamit ni Morel ang kanyang mga usok na kakayahan upang lituhin ang mga kalaban, habang si Nove naman ay ginamit ang hide and seek upang ikulong ang mga ito sa isang hiwalay na dimensyon. Sa loob, walang kahirap-hirap na pinagpapatay sila ni Netero. Sa kabilang banda, sa loob ng pugad ng Chimera Ants, isiniwalat na pinatay na ni Pito si Kite. Gayunpaman, hindi nila ito tinapon, bagkus, ginagamit nila ang kanyang katawan bilang laruan sa kanilang pagsasanay, dahil natagpuan nilang nakakaaliw siyang labanan. Samantala, isinilang na ang 2 pang Royal Guards, sina Shia Puf at Mentutuyupi. Habang patuloy na nagsasanay sina Gon at Killua, biglang nagsimulang ipanganak ng maaga ang hari ng Chimera Ants. Ngunit, imbes na lumabas ng maayos, marahas na pinunit ni Meruem ang sarili palabas ng katawan ng Reyna. Sa kanyang paglabas, agad na nagtipon ang mga squadron leaders upang salubungin siya, ngunit wala siyang pakialam sa kanila, pati na rin sa sariling ina. Walang pag-aalinlangan niyang pinatay sina Peggy, Turtle, at ilang iba pa, at maging kinain pa ang ilan sa kanila. Sa puntong ito, buong pusong nanumpa ng katapatan ng mga Royal Guard sa kanilang bagong hari at tuluyang tinalikuran ng naghihingalong Reyna. Tumanggi si Pito na gamutin ang kanyang ina dahil para sa kanya, mas mahalaga ang seguridad ng hari. Dahil dito, nagkawatak-watak ang mga natitirang squadron leaders, sinundan ng kanilang sariling likas na paggawi. Samantala, si Colt na nanatiling tapat sa Reyna ay lumapit kina Morel at Nove upang humingi ng tulong. Agad nagpadala ng medical team si Netero upang subukang iligtas ang Reyna, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang huling sandali, ipinakiusap ng Reyna na iparating sa hari ang kanyang tunay na pangalan na Meruem, na nangangahulugang ang liwanag na nagbibigay ilaw sa lahat. Matapos nito, tuluyan siyang pumanaw. Sa gitna ng trahedya, nadiskubre ni Colt na may natira pang isang hindi pa naisisilang na kambal sa loob ng katawan ng Reyna. Tiniyak ni Morel kay Colt na hanggat hindi sila nanghahamak ng tao, hayaan silang mabuhay ng payapa. Habang nakaban si Gon sa paggamit ng Nen sa loob ng 30 araw, patuloy siyang nagsasanay kasama si Killua. Isang araw, niyaya siya ni Palm sa isang date, habang palihim siyang sinusundan ni Killua. Sa kanyang pagsunod, nakasalubong ni Killua si Ramot. Kahit alam niyang mas malakas ito, pinilit niyang lumaban. Ngunit sa gitna ng laban, naalala niya ang isang bagay, ang nakabaon na karayom sa kanyang noo. Sa isang matinding desisyon, pinunit niya ito mula sa kanyang ulo, at dito niya natanto ang katotohanan. Itinanim ito ni Illumi upang pilitin siyang laging tumakas sa mas malalakas na kalaban. Sa sandaling iyon, tuluyan nang napalaya ang isip ni Killua mula sa takot. Sa isang iglap, pinatay niya si Ramot nang walang kahirap-hirap. Samantala, bumalik sina Knuckle at Morel mula sa NGL at nahanap si Cheeto, isang Chimera Ant na may hindi kapani-pani walang bilis. Sa kanilang laban, tinamaan siya ni Knuckle na nag-activate ng Hakover, ngunit sa kabila nito, nakatakas pa rin si Cheeto.
Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon ang grupo ni Gon, Killua, Knuckle, Morel, at Shoot sa hangganan ng NGL, at dito nila sa wakas natagpuan si Kite. Ngunit sa kanilang pagkagulat, si Kite ay wala ng emosyon, tuluyang walang malay sa kanyang sarili. Sa katunayan, kinokontrol siya ng isang Nen ability, dahilan kung bakit hindi niya nakikilala si Gon. Sa desperasyon, sinubukan ni Gon na kausapin si Kite, ngunit walang awang inatake siya nito. Sa harap ng katotohanang hindi na ang dating Kite ang nasa harapan niya, nangako si Gon na gagawin ang lahat upang maibalik siya sa dati. Samantala, sa East Gorto, sinalakay ni Meruem at ng kanyang mga Royal Guards ang Royal Palace, at walang awa nilang pinatay ang diktador na si Ming Jolik, pati na rin ang karamihan sa mga tao sa loob. Sa kanilang bagong plano, naghanda sila para sa Selection Day, kung saan pupunuin nila ang palasyo ng mga mamamayan, sa ilalim ng pagkukunwaring isang selebrasyon, ngunit ang totoo, pipilitin nilang gisingin ang ng lahat ng tao sa lungsod, kahit 99% sa kanila ang mamamatay sa proseso. Habang papalapit ang Selection Day, naghahanda sina Gon, Killua, Knuckle, Shoot, Morel, at Noob upang lusubin ang palasyo at tulungan si Netero sa pagpuksa sa mga kaimiraan. Sa puntong ito, naibalik na ni Gon ang kanyang Nen at ipinakita ang kanyang bagong lakas kay Morel, na lubos na humanga sa kanyang kapangyarihan. Matapos ang ilang pagsasanay, hinati nila ang grupo sa 3 koponan para sa misyon. Gon at Killua laban kay Nefertito, Knuckle at Shoot laban kay UP, Morel at Noob laban kay Puff, Netero laban sa hari na si Meruem. Mayroon silang 10 araw upang magsanay bago ang aktwal na pagsalakay. Samantala, bumalik ang Phantom Troop sa Meteor City, ngunit nagulat sila nang matuklasang nasakop ito ni Zazan at ng kanyang hukbo ng Chimera Ants. Ginagamit ni Zazan ang kanyang kakayahan upang baguhin ang mga residente ng lungsod sa mga ant-human hybrids at palawakin ang kanyang teritoryo. Dahil dito, nagdesisyon ng troop na tapusin siya at bawiin ang kanilang tahanan. Sina Phaeton, Shalnart, Vinx, Banalinov, at Kaluto ang humarap kay Zazan at sa kanyang hukbo. Napagkasundoan nilang ang sino mang makapatay kay Zazan ang magiging pinuno ng misyon. Sa huli, si Phaeton ang nagwagi, ipinakita ang kanyang nakakatakot na lakas at walang awa niyang winasak si Zazan, na pinatay gamit ang kanyang Rising Sun ability. Sa East Gorto, tahimik na lumusot sina Gon at Killua sa hangganan gamit ang border escort. Narating nila ang isang maliit na bayan, ngunit natuklasan nilang ganap na itong abandonado. Sa paligid, nakita nila ang mga bakas ng dugo at mababaw na libingan na nagdala kay Killua sa isang nakakakilabot na conclusion na nagsimula na ang selection. Ipinaliwanag niya na upang mapatay ang 5 milyong mamamayan nang hindi sila nilalamon ng kanilang sariling Nen abilities, siguradong kontrolado ng mga Royal Guards ang mga ito. Sa matinding determinasyon, nagdesisyon si Killua na manatili upang pigilan ang mga mamamayan sa pagpunta sa kanilang tiyak na kamatayan, samantala, nanatiling nakatago si Gon. Ngunit, hindi nakinig ang karamihan sa mga mamamayan, at dahil sa ingay na dulot ng gulo, napansin si Killua ng mga Chimera Ants. Di nagtagal, inilunsad ni Leal at ng kanyang squad ang isang pag-atake laban sa kanya. Sa kabila ng matinding laban, pinatawad ni Killua si Ikalgo, isang Chimera Ant na mukhang pugita. Kalaunan, nadakip si Killua ng Ortho siblings at napasama sa isang nakamamatay na laro, kung saan ginawa siyang isang buhay na dartboard. Halos mapatay siya rito, ngunit sa huli, sinagip siya ni Ikalgo na nagdesisyong tulungan siya matapos makitang hindi siya tulad ng ibang tao. Samantala, si Gon ay patuloy na naglalakbay sa East Gorto at nakatagpo niya ang isang squadron leader na may interes sa kanya. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang Meleoron at inalok si Gon ng isang alyansa upang ipaghiganti ang kanyang dating amang-amahan na si Peggy, na pinatay ni Meruem. Sa kanyang gulat, tinanggap ito ni Gon ng walang pag-aalinlangan, dahilan upang mapahanga si Meleoron sa kanyang tapang. Habang naghihintay sa Selection Day, nalibang si Meruem sa paghamon sa pinakamagagaling na manlalaro ng East Gorto sa iba't ibang board games. Dahil sa kanyang hindi matatawarang talino, madali niyang napag-aralan at nilupig ang bawat kampyon bago pinapatay ang mga ito ng walang awa. Ngunit, sa huling laro, nakaharap niya si Kamugi, ang pinakamagaling na manlalaro ng Donggi sa buong mundo, isang bulag at tila mahina na dalaga. Sa kabila ng kanyang hitsura, paulit-ulit niyang tinalo si Meruem, bagay na hindi pa kailanman nangyari sa hari. Dahil dito, lalong lumaki ang kanyang interes at respeto kay Kamugi. Isang araw, sa kalagitnaan ng laro, sinubukan ni Meruem na guluhin ang isip ni Kamugi. Ipinusta niya ang kanyang isang braso na siya ang mananalo. Sa kanyang gulat, pumayag si Kamugi at ipinusta naman ang kanyang sariling buhay. Nabigla si Meruem at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Kamugi na ang Donggi lamang ang nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay, wala siyang ibang kakayahan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na emosyon si Meruem bilang pagpapakita ng kanyang respeto. Pinunit niya ang sariling braso bilang pagtupad sa kanyang postahan.
Agad na dumating si Neferpito upang gamutin siya, habang palihim na ginamit ni Shyapov ang kanyang sariling kakayahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, palihim na pumasok si Nove sa palasyo gamit ang kanyang hide-and-seek ability upang maghanda ng mga teleportation doors para sa pagsalakay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasense niya ang napakalakas na aura ni Shyapov habang siya ay nasa Zetsu state. Sa sandaling iyon, nalaman niya ang matinding katotohanan, ang presensya ng Royal Guards ay punong-puno ng malupit na kasamaan, ang hilakbot na naramdaman niya ay napakatindi, sa unang pagkakataon, tinakasan siya ng kanyang tapang. Dahil dito, tumakas siya mula sa palasyo at dumanas ng mental breakdown, na tuluyang nagpahina sa kanyang loob, hindi na siya makabalik sa misyon. Samantala, muling hinarap ni Morel si Cheeto, isang Chimera Ant na kilala sa kanyang di mapanalunang bilis. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Cheeto ang kanyang bagong kakayahan, isang laro ng habulan, kung saan kailangang mahuli siya ni Morel bago matapos ang oras. Gamit ang kanyang katalinuhan, dinaya ni Morel si Cheeto. Nagkunwari siyang abala sa ibang bagay, dahilan upang maging kampante si Cheeto. Sa sandaling lumapit ito, bigla siyang ginapos ni Morel gamit ang isang smoke rope, tuluyang tinapos ang laro at binasag ang kayabangan ni Cheeto. Sa isa pang matinding sagupaan, hinarap ni Morel si Leel, isang Chimera Ant na may kakayahang nakawin ang Nen abilities ng iba. Sa labanang ito, ginamit ni Leel ang kakayahan ni Groucho upang lunurin si Morel sa isang abandonadong simbahan. Ngunit, sa kanyang talino at karanasan, nalampasan ni Morel ang patibong, ginamit niya ang mga bulsa ng hangin upang manipulahin ang antas ng oxygen, na nagresulta sa pagkasakal at kamatayan ni Leel. Habang patuloy ang kanilang misyon, sinubukan ni Gun na makipag-ugnayan kay Pom, na palihim na pumasok sa palasyo bilang isang prostitute upang makakuha ng impormasyon. Gayunpaman, hindi siya sumasagot, na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Gun at sa iba pang hunters. Habang papalapit na ang huling sagupaan, nagtipon sina Gon, Killua, Knuckle, Shoot, at Meteoron upang tapusin ang kanilang estratehiya. Plano nilang magbalat kayo bilang mga mamamayan sa Selection Day, at sa oras na ang Royal Guards ay abala, sila ay palihim na papasok sa palasyo upang paslangin si Meruem. Sa kabila ng matinding paghahanda, hindi pa rin mawala ang alinlangan ni Killua. Sa loob ng palasyo, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa unang pagkakataon, pinilit ni Meruem si Komugi na magpahinga, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang laro ng walang tigil. Ang maliit na kilos ng kabaitan na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Shyapov at Yuppie, na nagsimulang makita si Komugi bilang isang banta. Sa isa sa kanilang sumunod na laban, hindi na malayang nagising ni Komugi ang kanyang sariling Nen, dahilan upang makita niya ang mas malalalim at walang katapusang posibilidad sa laro. Dahil dito, hiniling niya kay Meruem na bigyan siya ng oras upang maisapuso ang mga bagong galaw na ito. Sa sandaling iyon, biglang tinanong ni Komugi si Meruem kung ano ang kanyang pangalan. Laking gulat ni Meruem, hindi niya ito alam, dahil dito, agad niyang tinanong ang kanyang mga Royal Guards, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng malinaw na sagot. Sa panahong ito, unti-unting napagtanto ni Shyapov ang isang nakakakilabot na bagay, na nagkakaroon ng damdamin si Meruem para kay Komugi. Galit at pagkasuklam ang kanyang naramdaman habang nakikita niyang unti-unting nagbabago ang paniniwala ng kanilang hari. Habang iniisip ang kanyang damdamin, ipinahayag ni Meruem na wala nang halaga si Komugi dahil malapit nang maganap ang Selection Day, kung saan lahat ng tao ay mamamatay. Nagbalak siyang patayin si Komugi mismo, ngunit sa mismong sandali bago niya ito gawin, biglang inatake ng isang uwak si Komugi. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan na pinatay ni Meruem ang uwak upang protektahan siya. Nabigla siya sa kanyang sariling kilos, sa halip na patayin si Komugi, malumanay niyang tinanong ito kung bakit hindi siya humingi ng tulong. Habang papalapit ang pagsalakay, napagtanto ni Killua na ang N na nakita ni Nove ay pagmamay-ari ni Shyapov, hindi ni Neferpito. Ibig sabihin, may sandali kung kailan maaaring makalusot si Netero at ang kanyang pangkat nang hindi agad natutunto ng mga Royal Guards. Mula rito, bumuo sila ng isang hinuhak. Ang kakayahan ni Pito na gamutin ang isang sugatan ay kailangang buong atensyon niyang ituon sa isang bagay. Ipinapalagay ni Ikalgo na gagamitin lamang ni Pito ang kanyang buong lakas sa pagpapagaling kung ang hari mismo ay ang sugatan. Dahil dito, napagtanto ni Killua na ang hari mismo ay nasugatan. Sa taas ng palasyo, sa likod ng makapal na ulap, dalawang makapangyarihang lalaki ang bumaba mula sa langit, si Zeno Zoldyck at Netero. Mula sa likod ng isang dragon, malaya silang bumagsak pababa sa palasyo, dala ang isang matinding plano ng pag-atake. Sa gitna ng pagbagsak, ginamit ni Zeno ang Dragon Lance na agad na nakakuha ng atensyon ni Pito. Sa sandaling iyon, agad na inactivate ni Pito ang kanyang N upang makita ang kalaban. Ngunit, isang patibong ang lahat ng ito, nang makapasok ang dragon sa loob ng N radius ni Pito, agad niyang binawi ang kanyang N upang ituon ang kanyang pansin sa laban. Ito ang eksaktong pagkakataon na hinihintay ni Netero at Zeno.
Biglang pinaghati-hati ni Zeno ang dragon sa maraming maliliit na dragon, at inilunsad ang kanyang dragon dive attack. Bumagsak ang daan-daang mababangis na dragon mula sa langit, bumalot sa buong palasyo, at winasak ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumalon si Pito sa ere upang hanapin si NetEro, habang mabilis ding kumilos si Puff upang protektahan ang hari. Ngunit, handa na si NetEro, sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang buong ren, handang tapusin ang laban, at isang malakas na suntok ang tumama kay Pito, dahilan upang mapalipad ito palayo sa palasyo. Gayunpaman, hindi nagpadala si Pito, ginamit nito ang Dr. Blight, hindi para magpagaling, kundi upang gamitin ang sariling limitasyon, ginamit ang 20-meter radius nito upang maiwasang mapalayo sa palasyo at manatili sa laban. Habang bumabagsak ang mga dragon mula sa himpapawid, sinamantala ng invasion squad ang kaguluhan upang makapasok sa palasyo, dumaan sila sa mga pintong itinakda ni Nob malapit sa hagdanan. Lahat kasama sina Kaluwa at Ikalgo ay tahimik na pumasok patungo sa hagdanan, si Ikalgo ay humiwalay upang hanapin si Pom. Ngunit, isang hindi inaasahang balakid ang humarang sa kanila. Habang dahan-daang umaakyat sa hagdan, napansin nilang may nakaupo sa tuktok, si Yupi. Sa sandaling makita ang grupo, agad na pumasok si Yupi sa battle mode. Sa parehong sandali, tuluyan ng bumagsak ang mga dragon sa palasyo, bomb-utes sa bubong, at nagkalat ng matinding pinsala. Napansin ng grupo ang isang seryosong problema kung sina Knuckle at Meteoren, na parehong hindi nakikita at hindi nadarama, ay tinamaan ng dragon dive at napatay, kaya tapos na sila. Upang alisin ang pangamba, biglang sinuntok ni Knuckle si Yupi, pinapakita na buhay pa siya at handang lumaban, dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Kaluwa na mabilis na makadaan sa hagdan, habang ginamit ni Moral ang kanyang usok upang itago ang kilos ng kanyang mga kakampi. Nagumpisa ang matinding labanan, si Yupi ay nakipagsagupaan ng harapan kay Shoot. Sina Knuckle at Meteoren naman ay sumuporta mula sa gilid, muling sinuntok ni Knuckle si Yupi, na naging sanhi ng pag-activate ng Hakover. Si Shoot, bagaman matinding sugatan, ay patuloy na nakipaglaban at humingi ng isang bagay kay Knuckle, na huwag siyang pabayaan at ipagpatuloy ang laban. Ngunit, sa sobrang dami ng tinamong pinsala, tuluyan nang bumagsak si Shoot. Sa puntong ito, naiwan si Knuckle na mag-isang humarap kay Yupi. Samantala, sa loob ng palasyo, matagumpay na nakapasok sina NetEro at Zeno. Habang sinusuri ang lugar, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila, isang sugatang kamugi, nakahandusay at duguan mula sa dragon dive. At higit pa rito, isang bagay ang lalo pang nagpagimbal sa kanila, ang hari mismo, si Meruem, ay lubhang nag-aalala para sa buhay ng isang tao. Dahil sa pagkagulat, sandaling natigilan sina NetEro at Zeno, hindi agad nakagalaw. Sa halip na lumaban agad, inatasan ni Meruem si Pito na pagalingin si Kamugi. Sa isang iglap, walang kahirap-hirap na lumapit siya sa kanila, halos hindi nila namalayan kung gaano kabilis ang kanyang paggalaw. Pagkatapos, hinarap niya si NetEro at nag-alok ng isang kasunduan, sumama sa kanya sa ibang lugar upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkamatay ng inosenteng tao. Dahil sa nakita niyang kawalang hiyaan na isang inosente ang nadamay sa kanilang labanan, nagdesisyon si Zeno na umatras. At dahil tapos naman din ang kontrata niya. Ngunit bago siya umalis, gumamit siya ng isang espesyal na dragon, isang N-shaped dragon, upang dalhin sina NetEro at Meruem sa isang mas ligtas na lugar para sa kanilang sagupaan. Habang papaalis, nag-cruise ang landas ni NetEro sa dalawa pang hunters, sina Gon at Kaluwa, na dumating upang hanapin si Pito. Itinuro ni NetEro ang lokasyon ni Pito, pagdating nila, tumambad sa kanila ang isang nakakagalit na eksena, si Pito, na malayang ginagamit ang kanyang Dr. Blight upang pagalingin si Kamugi. Agad na sumiklab ang galit ni Gon, hindi siya makapaniwala bakit ginagamit ni Pito ang kanyang kakayahan upang iligtas ang isang batang babae, ngunit walang pag-aalinlangang pinatay si Kite. Napuno siya ng puot, ngunit hindi siya agad nakilos ni Pito, alam nitong hindi niya maaaring ihinto ang paggamot kay Kamugi dahil maaari itong ikamatay ng bata. Dahil dito, nagmakaawa si Pito kay Gon na hayaang matapos muna nito ang paggamot bago siya gawin ng anuman. Bilang patunay ng kanyang sinseridad, sinira mismo ni Pito ang sarili niyang braso, ipinapakita na wala siyang balak lumaban. Si Kaluwa, na alam ang tunay na misyon nila, agad na pinaalala kay Gon ang isang mahalagang bagay, tanging si Pito lamang ang may kakayahang ibalik si Kite sa dati. Dahil dito, napilitang magdesisyon si Gon, matapos ang matinding pag-aalinlangan, nagbigay siya ng isang ultimatum kay Pito, bibigyan niya ito ng isang oras upang tapusin ang pagpapagaling kay Kamugi. Pagkatapos niyon, walang makakapigil kay Gon sa kanyang paghihiganti. Matagumpay na nakarating si Morao sa silid ng trono, kung saan nakasalubong niya si Shia Puff.
Napansin ni Morao ang sandaling kahinaan ni Puff, kaya agad niyang ginamit ang Smoky Jail, isang makapal na usok na nagsisilbing kulungan, upang hindi makalabas si Puff. Ngunit, nagpalit ng anyo si Puff, naging isang chrysalis at ginamit ang kanyang kakayahang Beelzebub, hinati niya ang kanyang sarili sa bilyon-bilyong microscopic clones at tahimik na nakalusot palabas ng kulungan. Hindi alam ni Morao na wala na sa loob si Puff, kaya inatake niya ang chrysalis, ngunit nadiskubre niyang wala itong laman. Nang matanto niyang naloko siya, binawi niya ang Smoky Jail, hindi alam na pinalaya niya mismo ang totoong Puff. Sa isang mabilis na pag-atake, inabangan ni Puff si Morao mula sa likuran, tinamaan siya at ninakaw ang kanyang pipe, kaya hindi na niya magamit ang kanyang Nen abilities. Itinapon ni Puff ang pipe sa isang ilog at mabilis na pumunta kay Pito, balak patayin si Gon mula sa likod. Ngunit, hinarang siya mismo ni Pito. Takot si Pito na kung umatake si Puff, baka tuluyang magwala si Gon at mapatay si Komugi. Dahil dito, pinatigil niya si Puff. Hindi natuwa si Puff, ngunit sa huli, iniwan niya kay Pito ang sitwasyon. Gayunpaman, nang inutusan siya ni Gon na manatili, nagpadala siya ng isang clone upang linlangin si Gon, habang tuluyan nang nakatakas ang kanyang tunay na katawan. Habang nagaganap ang mga laban sa itaas, si Ikalgo ay nasa basement ng palasyo, hinahanap si Pom. Pagkatapos ng masusing paghahanap, natagpuan ni Ikalgo ang isang mensahe mula kay Pom, nakasaad dito na kung hindi siya bumalik bago magsimula ang misyon, ipagpalagay na siyang patay. Nang palis na si Ikalgo, bigla siyang nakasalubong mismo ni Blowster. Gamit ang matatalas niyang pananalita, nilinlang ni Blowster si Ikalgo upang aminin na hindi siya ang tunay na Flutter. Dahil dito, napilitan si Ikalgo na magtago sa ilalim ng isang truck habang si Blowster, na inakalang nabaril na niya ang impostor, ay nagpatuloy sa kanyang landas. Nang makapasok si Blowster sa elevator, natuklasan niyang hindi siya makakaakyat dahil kailangan niya ng passcode. Sa galit, binaril niya ang pinto, ngunit sa halip na makalabas, lalo lang siyang nabilanggo dahil si Ikalgo ay nasa control room at nilock ang mga shutters. Muling binaril ni Blowster ang daan palabas, ngunit mabilis na gumawa ng plano si Ikalgo. Ginamit niya ang isang tank na puno ng sleeping gas, pinuno ang buong silid, at pinatulog si Blowster, bagaman hindi niya ito napatay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Welfen at ginamit ang kanyang kakayahang missile man upang pahirapan at pilitin si Ikalgo na magsabi ng totoo. Bagaman matindi ang sakit na dulot ng missile man, nagawang makabawi ni Ikalgo sa pamamagitan ng mabilis na pagbaril kay Welfen. Habang si Welfen ay naghihirap sa sakit, tinanong siya ni Ikalgo tungkol sa kanyang nakaraan. Bigla, nagsimulang bumalik ang alaala ni Welfen. Dati siyang tao, may pangalang Holko, at isang kaibigan ni Gyro. Nalaman niyang pinatay siya ng division ni Yonjo at muling isinilang bilang isang Chimera Ant. Sa huli, inamin ni Welfen na ang tanging hangarin niya ay muling hanapin si Gyro. Pagkatapos, tinanong siya ni Ikalgo tungkol kay Pom. Ibinunyag ni Welfen na nahuli si Pom ng Royal Guards at inilagay sa isang kakon sa itaas. Samantala, nagpapatuloy ang laban ni Knuckle at Yuppie. Dahil hindi makita ni Yuppie ang hari o ang iba pang Royal Guards, lalong tumaas ang kanyang stress, kaya hindi niya napigilan ang pagpapakawala ng isang matinding pagsabog, ang Rage Blast. Upang dayain si Knuckle, kunwaring muling nag-charge si Yuppie ng isang Rage Blast, kaya lumapit si Knuckle upang umatake. Sa isang iglap, ibinalik ni Yuppie ang kanyang katawan sa normal na anyo at naghanda ng patayin si Knuckle. Ngunit, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, isang bolt ng kidlat ang tumama kay Yuppie, dahilan upang maparalisa siya. Nalito si Yuppie, hindi niya naramdaman ng kahit anong paggalaw bago ang pag-ataking iyon. Samantala, sinamantala ito ni Knuckle upang resbakan si Yuppie bago tuluyang tumakas. Ang may kagagawa ng lightning attack ay si Killua. Ginamit ni Killua ang kanyang Godspeed, isang superhuman speed ability na nakuha niya matapos ang laban nila sa Orto Siblings. Dahil sa kanyang bilis at sa tuloy-tuloy na paralysis effect ng kanyang kuryente, hindi makaganti si Yuppie. Ngunit sa kalaunan, naubusan ng enerhiya si Killua, kaya napilitan siyang umatras. Sinubukan siyang habulin ni Yuppie, ngunit itinakas siya ni Meteoren gamit ang God's Accomplice, kaya napagtanto ni Yuppie na may kakayahan ang kanyang mga kalaban na maging invisible o teleportation. Dahil wala ng lakas si Killua, itinutok ni Yuppie ang kanyang pansin kay Morao na wala ng pipe. Pinigilan siya ni Knuckle, kaya gumamit si Morao ng huling tira ng kanyang usok upang lumikha ng Knuckle clones. Bagaman nagawa nilang makatama kay Yuppie, nakuha ng Royal Guard ang bagong anyo ng kanyang Rage Blast, ang Raging Incarnate. Sa bagong anyong Centaur, winakasan ni Yuppie ang ilusyon ni Morao at malubhang sinaktan ito. Ngunit, sa kabila nito, tinanggap ni Yuppie ang lakas ni Morao at Knuckle. Sa bandang huli, sa di inaasahang pangyayari, pinatawad niya si Knuckle at nagdesisyong umalis upang hanapin ang hari. Lumabas si Pom mula sa kanyang cocoon, ngunit may kaunting pagbabago sa kanyang anyo.
Bilang isang eksperimentong sundalo ng Chimera Ants, nawala na ang kanyang emosyon. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Killua. May halong pagpatay sa kanyang intensyon, tinanong niya kung nasaan si Gon bago biglang umatake. Ngunit, hindi lumaban si Killua, sa halip, bumigay siya at inilantad ang tunay na dahilan kung bakit niya itinago si Gon sa kanya. Sa kanyang mga salita, nagising ang natitirang damdamin ni Pom. Dahil dito, napalaya niya ang sarili mula sa kontrol ni Puff. Bilang tanda ng kanyang kalayaan, pinatay ni Pom ang bee puppet na ginagamit ni Puff upang manipulahin siya. Ito ay nagbigay ng matinding pagkagulat kay Puff na hindi makapaniwala na ang isang Chimera Ant soldier ay may kakayahang panatilihin ang kanyang alaala bilang tao. Sa huli, muling nagkita sina Pom, Killua, at Ikalgo. Tinanong ni Ikalgo si Killua kung dapat ba nilang tulungan si Gon sa laban niya kay Pito. Bagaman pumayag si Killua, inamin niyang hindi sapat ang lakas nilang tatlo. Kaya nagpulong silang muli kasama sina Mealy, Oren at Knuckle, na buo pa rin ang loob na tulungan si Gon. Bilang isang pangkat, bumalik sila sa palasyo, handang sumuporta sa kanilang kaibigan. Samantala, lumapag sina Meruem at Netero sa isang malayong lugar, isang abandonadong weapons testing ground, na magsisilbing kanilang larangan ng digmaan. Hindi nais ni Meruem na lumaban, kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Netero na makipagkasundo. Ibinunyag niya ang kanyang plano, lumikha ng isang mundong walang hindi pagkakapantay-pantay, kung saan mismo ang konsepto nito ay tuluyan ng mawawala. Gayunpaman, tanging ang piling tao lamang ang kanyang patatawarin. Ngunit matigas si Netero sa kanyang paninindigan, isang laban ng kanyang hiling. Upang mainsulto si Meruem at pilitin siyang lumaban, binanggit ni Netero ang tunay niyang pangalan, isang bagay na ni mismo si Meruem ay hindi alam. Dahil sa pagkagulat at pagkairita, tinanggap ni Meruem ang hamon. Ginamit ni Netero ang kanyang 100-type Guanyin Bodhisattva, pinabagsak ang lupa upang lumikha ng isang underground arena, kung saan nagsimula ang kanilang labanan. Si Meruem, gamit ang kanyang henyong isip, ay nag-eksperimento ng iba't ibang paraan ng pag-atake upang masuri ang pattern ng depensa ni Netero. Bagaman sobrang bilis ng mga atake ni Netero, hindi ito nakakasugat ng malubha kay Meruem. Sa paglipas ng laban, lalo pang pinabilis ni Netero ang kanyang mga suntok, ngunit hindi pa rin ito sapat. Sa puntong iyon, ganap nang naintindihan ni Meruem ang sistema ng kanyang pag-atake, at sa isang iglap, naputol niya ang kanang binti ni Netero. Hindi nagtagal, sinundan pa niya ito ng pagputol sa kaliwang braso ni Netero, Heart. Sa kawalan ng pag-asa, ginamit ni Netero ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Zero Hand. Bagaman nakapagdulot ito ng higit na pinsala kaysa sa kanyang mga nakaraang atake, hindi pa rin ito sapat upang mapatumba si Meruem. Sa huli, nanaig ang hari, si Netero, ubos na ang aura at halos hindi na makagalaw, ay tuluyang natalo. Muli, sinubukan ni Meruem na makipagkasundo, sinabi niyang naantig siya sa determinasyon ni Netero, kaya bilang isang tanda ng respeto, nag-alok siya ng kompromiso. Sa halip na lipulin ang sangkatauhan, pahihintulutan niyang mabuhay ang mga tao sa isang itinalagang teritoryo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit, muling tumanggi si Netero, bilang huling pagpapaalam, ibinunyag niya ang tunay na pangalan ng hari. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang tunay na huling sandata, ang Poor Man's Rose. Sa isang iglap, sumabog ang bomba, tinupok ang buong larangan ng digmaan, at tinangay sa apoy ang katawan ni Meruem. Ito ang huling sakripisyo ni Netero, isang desperadong hakbang upang iligtas ang sangkatauhan mula sa banta ng Chimera Ant King. Matapos maramdaman ng matinding pagsabog, agad na tumakbo sina Puff at Yuppie patungo sa pinangyarihan. Doon nila natagpuan si Meruem, halos wasak na ang katawan ngunit buhay pa rin, upang iligtas ang kanilang hari, kusang loob na isinakripisyo ni Puff at Yuppie ang kanilang sarili, at pinapakain ng kanilang laman kay Meruem. Dahil dito, tuluyang nabuhay muli si Meruem, ngunit may kapalit, naging mas makapangyarihan siya kaysa dati, ngunit nawala ang kanyang alaala. Ngayon, mayroon na siyang mga pakpak at kasama ang mga natitirang bahagi ni Puff at Yuppie, at bumalik sila sa palasyo. Ngunit may isang lihim na plano si Puff na sisiguraduhin niyang hindi na maalala ni Meruem si Komugi. Samantala, natapos na ang paggagamot ni Pito kay Komugi. Ngunit hindi pa rin kontento si Gon, agad niyang inutusan si Pito na umalis upang dalhin siya kay Kite at nagbantang papatayin ito kung tatanggi. Dahil sa takot na patayin si Komugi, napilitan si Pito na sumunod kay Gon patungo sa kinaroroonan ni Kite. Inalok ni Knuckle na gamitin ang APR kay Pito, ngunit tumanggi si Killua. Para mapanatili ang kaligtasan ni Komugi, dinala siya ni Killua, gamit ang wing claw ni Pom, natunton niya ang claw ni Puff na papalapit kaya agad na inatake ni Knuckle si Puff, dahilan na lumabas ang APR kay Puff, na ngayon ay kasama si Meruem. Sa puntong ito, ibinunyag ni Pom ang nakakagulat na balita na buhay pa si Meruem.
Samantala, napansin ng clone ni Puff na tumatakas si Killua kasama si Kamugi, kaya sinubukan niya itong patayin. Ngunit ginamit ni Killua ang Godspeed upang mabilis na maiwasan ng pag-atake at makatakas. Nakarating na sila Meruem sa labas ng palasyo, gusto niyang suriin ang loob upang alamin na may makakatulong sa kanyang alaala. Sa takot na maalala ni Meruem ang dalaga, nagmamadaling kinuha ni Puff ang lahat ng ebidensya ng Gongi sa loob ng palasyo. Nang makaalis si Puff, dinala ni Killua si Kamugi kay Pump na nagbabala na hindi na magtatagal ang laban ni Gon at Pito. Nang makarating si Gon at Pito sa silid ni Kite, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May tumawag kay Pito sa telepono na nakatago sa kanyang bulsa, ngunit hindi ito napansin ni Gon. Sa kabilang linya, ginamit ni Puff ang kanyang kakayahan upang gayahin ang boses ni Kamugi. Nililinlang si Pito na ligtas na ito at hindi na isang bihag. Dahil dito, tuluyang nakalaya ang isip ni Pito mula sa mga hadlang, at sa wakas, sinabi niya kay Gon ang katotohanan. Si Kite ay patay na at hindi na mahal iligtas, matagal na siyang namatay sa laban nila ni Pito, at ang kanilang Nen ability ay nagpanatili lamang ng kanyang katawan upang hindi mabulok. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig si Gon, hindi niya matanggap ang katotohanan. Mula sa malayo, pinapanood ni Pum ang lahat ngunit hindi marinig ang usapan. Biglang lumitaw ang clone ni Puff sa harap ni Pum at Killua. Ibinigay niya ang isang matinding ultimatum, kung hindi nila ibabalik si Kamugi, papatayin ni Pito si Gon. Sa sagot, walang pag-aalinlangang dinurog ni Killua ang clone at agarang tumakbo pabalik kay Gon, iniiwan si Kamugi kay Pum. Sa loob ng silid, tinawag ni Pito ang Dr. Blight. Sa puntong ito, napaniwala si Gon na gagamutin ni Pito si Kite. Ngunit sa halip, sinimulang gamutin ni Pito ang kanyang sariling braso. Naghintay si Gon, nananatili pa rin ang kanyang huling hibla ng pag-asa. Matapos gumaling si Pito, harap-harapan niyang sinabi kay Gon ang kanyang tunay na balak, kapag ganap siyang nakarecover, ay papatayin niya ito. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Gon. Walang luna si Kite, pinaglalaroan lang siya ni Pito. Nang ibabaw ang kanyang puot at matinding dalamhati. Sa sobrang lakas ng kanyang emosyon, isang pagsabog ng Nen ang bomb-alot sa buong silid. Nagbago ang kanyang anyo, mula sa isang bata patungo sa isang mas matanda, mas matangkad, at mas maskuladong bersyon ng kanyang sarili. Ngayon, hindi na siya ang Gon na kilala natin, siya ay isang halimaw ng galit. Sa nakakapangilabot na tinig, inutusan niya si Pito na lumabas ng silid. Sumunod naman si Pito, ngunit sa loob-loob niya, inihanda niya ang sarili para sa isang huling labanan. Aktibo niyang ginamit ang Terpsichore, binigay ang lahat ng kanyang lakas upang tapatan ang bagong anyo ni Gon. Ngunit ito ay isang walang silbing pagtatangka. Si Gon, na nag-aapoy sa puot, ay dinurog si Pito ng walang awa, binugbog ito hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Habang nilalamon ng galit si Gon, dumating si Killua at napanganga sa takot. Ang kanyang kaibigan ay tuluyang nagbago, hindi lang sa itsura, kundi pati sa kanyang aura. Ngunit kahit patay na si Pito, hindi pa rin ito natigil sa laban. Dahil sa Terpsichore, kumilos pa rin ang bangkay ni Pito at bigla nitong hinablat ang isang braso ni Gon, pinilas ito mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi natinag si Gon, sa halip, kinuha niya ang sarili niyang naputol na braso at ginamit ito upang ipako ang katawan ni Pito sa lupa. Matapos nito, tinawag niya ang kanyang huling Jajangkan, isang napakalakas na suntok na tuluyang dumurog sa katawan ni Pito at winasak ang buong paligid. Samantala, nakarating na si Meruem sa palasyo. Alam ni Puff na kapag nakita ni Meruem si Kamugi o kahit anong ebidensya ng kanyang presensya, ay maaaring bumalik ang alaala nito. Kaya gumawa siya ng isa pang plano upang mapanatili ang kanyang lihim. Sa parehong oras, hinanap ni Yupi si Pito. Sa kanyang paghahanap, narinig ni Meruem ang pangalan ni Pito at nagsimulang maalala ang isang bagay. Minsan niyang inutusan si Pito na gawin ang isang bagay para sa kanya. Nagkaroon ng hinala si Meruem, kaya inutusan niya si Yupi na dalhin si Pito sa kanya, habang siya naman ang hahabol sa mga natitirang kalaban. Sinubukan siyang pigilan ni Puff, ngunit lalo lamang nitong napukaw ang interes ni Meruem. Upang mabilis na mahanap ang kanyang mga kaaway, ginamit ni Meruem ang N. Dahil sa matinding presyon ng kanyang aura, nayanig ang buong palasyo at nagimbal ang lahat. Sa isang iglap, natuntun niya sina Knuckle at Milioren, at agad silang pinabagsak bago pa sila makagalaw. Bago pa siya makapagpatuloy, muling sumingit si Puff at nag-alok ng isang hamon. Sinabi niyang magpapaligsahan sila, hahanapin ni Puff at Yupi si Pito. Samantalang hahabulin ni Meruem ang mga intruders. Ngunit may isang kondisyon, maaari lang gamitin ni Meruem ang N ng isang beses. Kapag natalo siya, hindi niya maaaring pilitin si Puff na sabihin ang kanyang lihim. Ngunit kung mananalo siya, kailangang sabihin ni Puff ang katotohanan.
Naaliw si Meruem sa ideya, kaya pumayag siya, at nagsimula ang kanilang karera. Samantala, muling nagtagpo sina Palm, Ikalgo at Welfen sa basement. Dito, nag-alok si Ikalgo ng isang kasunduan, kaligtasan ni Komugi kapalit ng paglaya ni Knuckle at Millie Oren. Bagamat nag-aalinlangan, napilitan si Welfen na sumang-ayon. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Ikalgo ang isang matinding katotohanan, alam niya ang nakaraan ni Welfen bilang isang tao. Ipinaalala niya na ang Chimera Ants ay dating kaaway ng NGL at hindi siya dapat magtiwala ng basta-basta. Dahil sa kaguluhan ng kanyang isipan, tumakbo si Welfen at napatapat kay Yuppie. Ibinunyag niya kay Yuppie ang plano ni Ikalgo, umaasang malalaman ito ng hari. Ngunit walang balak si Yuppie na sabihin ito kay Meruem, plano niyang ipaalam lamang ito kay Puff. Bago pa niya magawa, biglang nagsimulang dumugo ang ilong niya. Ilang saglit lang, bumagsak siya at namatay. Sa parehong oras, nagsimulang dumugo si Meruem at Puff. Doon na nila natuklasan ang nakatagong sikreto ng Poor Man's Rose, mayroon pala itong isang matinding laso na unti-unting pumapatay sa kanila. Dahil dito, lalo pang naging balisa si Meruem, lalong tumindi ang kanyang hinala kay Puff at inutusan itong sabihin ang kanyang itinatagong lihim. Sa kabilang dako, naging malinaw na kay Palm at Ikalgo ang sitwasyon, hindi nagkakasundo ang Royal Guard sa dapat gawin kay Komugi. Napagtanto ni Palm na ang tanging paraan upang hindi siya matagpuan ng hari ay itago siya ng tuluyan. Ngunit hindi nagtagal, ginamit ni Meruem ang N sa huling pagkakataon. Naramdaman niya ang presensya ni Welfen, kaya sa isang iglap, lumipad siya papunta sa kanyang kinaroroonan. Kagad niyang tinanong si Welfen kung siya ba ang may kagagawan ng pagkamatay ni Yuppie. Mariing itinanggi ni Welfen, ipinaliwanag niyang bigla na lang nagsimulang bumuga ng dugo si Yuppie bago ito namatay. Dahil sa matinding tensyon, sinubukan ni Puff na patayin si Welfen upang mapanatili ang kanyang lihim. Ngunit pinatigil siya ni Meruem dahil nararamdaman niyang may matinding galit si Welfen sa kanya. Bago pa makagalaw si Puff, muling pinilit ni Meruem si Welfen, ano ba ang itinatago niya? Sa matinding takot, biglang tumanda ng mahigit 100 taon si Welfen dahil sa masidhing aura ng hari. At sa huling hibla ng kanyang buhay, isang pangalan ng kusang lumabas sa kanyang bibig, Komugi. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ni Meruem, Komugi, Gonggi, ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Nanlumo si Puff, ang matagal niyang ginawang panlilinlang ay tuluyang nabigo. Ilang saglit lang, bumagsak siya sa lupa, tinamaan ng lason, at tuluyang namatay. Ngayong lubos nang nauunawaan ni Meruem ang kanyang kapalaran, hinarap niya si Palm at tinanong kung nasaan si Komugi. Alam niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan, tinanggap niya ang pagkatalo ng mga Chimera Ants at inamin na nanalo ang sangkatauhan. Dahil dito, pumayag si Palm na sabihin kung nasaan si Komugi, ngunit sa isang kondisyon. Dapat siyang makapanood habang magkasama ang dalawa. Sa wakas, natagpuan ni Meruem si Komugi, nang makita siya, masayang sinalubong siya ni Komugi, hindi alintana ang lumalala niyang kondisyon. Sa kanilang huling sandali, naglaro sila ng Gonggi sa huling pagkakataon. Habang sila'y naglalaro, unti-unting nanghina si Meruem. Alam ni Komugi na maaaring mahawa siya ng lason, ngunit hindi siya umalis sa tabi ng hari. Hawak ang kamay niya, pumikit si Meruem at tuluyang na maalam, kahit kailan, hindi niya nagawang talunin si Komugi. Ilang saglit lang, sumunod si Komugi sa kanya, namatay habang yakap ang kanyang Gonggi board.